We reaffirm today what is possible when the public and the private sectors come together with a shared purpose to uplift the lives of our people. Kaliwat kanan ang iskandalo ng korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang sabi naman ng Private Sector Advisory Council ng Malacanang, digitization at pag-streamline ng mga proseso daw ang panlaban sa korupsyon. Pero teka, sasapat na ba ang reformang ito o mananatili pa rin ba ang pansariling interes ng iilang pamilya at pangalan sa gobyerno? Sa pagtindi ng krisis sa ekonomiya at mga kalamidad, may pananagutan ba ang lumalaking papel ng mga dambuhalang negosyante sa gobyerno? 1986. Nang labanan ng taong bayan ang martial law, hinangad din itong hindi maulit muli ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa kamay ng iilan. Pero sa realidad, hindi nawala sa kasaysayan ng bansa ang paghahari ng iilang malaking negosyante. At hindi pa rin natatamasa ng taong bayan ang maayos na pampublikong serbisyo. Paano nangyari yon? Una, mga polisiyang pumapabor sa pribadong sektor at dayuhang namumuhunan sa mahahalagang industriya. Sa tuwiran at dituwirang pagpasok ng mga kapitalista at mga kinatawan nila sa gobyerno, direkta nilang binubuo ang mga polisiyang sila rin ang makikinabang. Maging sa konstitusyon, malaking papel ang binibigay sa pribadong sektor para sa pag-unlad ng bansa. Pangalawa, hinihikayat ng gobyerno ang pribatisasyon ng mga serbisyo. Mula pa bahay, tubig, kuryente, napupunta sa kamay ng iilang oligarko ang kontrol dito. Ang ending, lumalaki ang kanilang negosyo, habang hirap makasabay ang ordinaryong Pilipino sa presyo ng mga gastusin. Pangatlo, dahil sa mga polisiya tulad ng Build, Operate, Transfer Law at mga Public-Private Partnership, lalong pinalawak ng mga polisiyang ito ang suporta ng gobyerno sa interes ng malalaking negosyante. Maaaring saluhin ng gobyerno ang pagkalugi ng proyekto at magbigay ng subsidies at dagdag pondo. Ang ordinaryong mamamayan ang naghihirap sa kawalan ng akses sa disente at abot-kayang pampublikong serbisyo. Paano pa nga ba natin babawiin ang mga ito sa mga oligarko? Nagawa na natin ito noon at kaya natin gawin muli. Sa ating pagsulong ng mga alternatibo, mahalaga na ating tutulan ang pamamayagbag ng mga political dynasty at patuloy na pribatisasyon ng gobyerno.